Ito yung undertail na papa-install ko, bossing. Yamaha Rev Zone. Pakinog Yamaha dito. Yan, si R1. Na-stuck yung allen. Parang binabarin at minamartilyo na. Hindi mapasok yung pin. Bali, inaayos pa rin yung motor natin, guys. Ayun guys, medyo disappointed ako ng konti sa... Sarap pa rin talaga ng R1. Ang binayad pala natin guys dun sa pinagawa natin. Sabi first gen lang yun. Hi guys, Motoland here and we are back with another vlog. So for today's video guys, kasama natin ulit si Yamaha R1. And pinangalanan ko siyang Bluey. So siya si Bluey kasi sobrang blue niya, di ba? Ang dami niyang blue na parts, so blue and carbon fiber yung kulay niya. So kasama natin ngayon si Bluey. And may mga papa-install tayo na parts sa Yamaha Rev Zone, Daang Hari. Actually, ipapakita ko sa inyo mga parts, teka. So ang una nating papa-install is itong brake pads na ito. Kasi medyo pudpud na yung brake pads natin. And itong carbon piece na ito, if kita nyo. So dito siya nakalagay sa likod ng R1 natin. So ngayon kasi naka-plastic yan. Meron tayong full 6 carbon dito para malagay sa undertail ng ating R1. Kaya ayun guys, samahan nyo ako sa Yamaha Rev Zone Daang Hari. Punta tayo. And medyo late na ako, so tara, need na natin magmadali. Bis na ako guys. So yun guys, wala na tayong time para magpakita ng cold start kasi medyo late na tayo. Yeah, I think we only have like a couple of minutes para makatating dun sa Yamaha Rev Zone. And si Bluey, pogi niya no? By the way, napalagyan ko na pala ng RFID last vlog. Oras na is 1:41, maaga pa pala. So ito yung second ride ko sa Yamaha R1. Let's go guys. So naka-backpack pala tayo ngayon. Dala-dala natin yung undertail na itong R1 natin na carbon, yung papapalit natin. Ay, dami hams dito. Ay, kasing... Tinatangay na undertail sa likod. Mamaya di pa rin. Gaan pa naman ng carbon fiber. Hindi tayo naka full gear. So nakakita nyo naka dry brush lang tayo. Sarap talaga. Bala ko umuwi next week and feeling ko magiging ganito yung setup ng pag-uwi natin. The first time kong uuwi ng naka-sports bike, feeling ko mangangawit ako kasi 2 hours din yung biyahe sa Tarlac. Pero walang talaga eh, pinili ko mas maging pogi kaysa maging practical sa naked eh. Pero ayun, nakabag din tayo. Sabi ganun yung magiging setup natin. Bah, masyado ng gas nito. Grabe. Time is 1:45 guys. Appointment natin dun is alas 2. Kaya ako nagmamadali. Wala, kala ko 1:50 na eh. Wala pa naman pala. Weekday nga pa lang yun guys, kaya medyo madami-daming sasakyan sa daan. Pero maaga pa kaya wala rin, hindi rin sobrang dami ng mga tao. Sabi, ingay ni R1. Ingay ni Bluey. No? Nakabanking ako eh. Hindi rin naman sobrang bilis ng takbuhan natin.
Yamaha na to. Ayan, Yamaha Rev Zone. Laki nung ano dito, no? Lapit lang sa ano namin, bahay. Laki ng Yamaha dito. Sakto naka R1 tayo eh. Okay. Ay, ang init. Sir, saan po di diretso? May appointment ako ng alas 2, sir. Saan po di diretso? Ah, iwan ko na lang. Iso si boss. Yan na lang din. Sige, sige. Thank you po. Sir, hello po. Nagpa-schedule lang sa R1, sir. Alas 2. Yung may papa-install lang ako. Apo ako po yun. Ito yung undertail na papa-install ko, bossing. Yung sa ilalim lang po yan. Brake pads, bossing. Meron din ako. Front tsaka rear. Boss, papa-adjust ko rin sana yung ano, yung sa brake. Masyado kasi nakaganyan. Gusto ko bumaba ng konti. Yung sa handle, oh. Pag kailangan nyo ako, bossing, patawag na lang ako para masukat natin. Sige, sige. Ayan, si R1. Oh, bossing, yan. Kasi medyo nakataas siya. Nakakangawit eh. Bababa lang ng konting ganun, boss, para medyo hindi nakakangawit. Ayan, guys. Gear off muna tayo. So habang naghihintay tayo, guys, check muna tayo ng motor sa taas. Dito yung mga big bikes nila eh. Sa baba yung mga scooter. Ayan, oh. R3, Aerox SP, MT-09 SP. Ito yung same ng model na ginagamit natin na motor. Ayan. Ay, ito yung bagong MT-07. Ayan, MT-09, MT-07. Magkano na siya ngayon? 499? Not bad. Itong MT-09 SP, same price, 799 pa din. Tapos, ito yung XSR 900 na bagong model. So makita nyo, pure black and gold yung color nito. Ito. Actually, ganda ng kulay nito. This is one of my favorite colors ng Yamaha. Meron din sila sa R1 na ganitong kulay. Comment down below, guys, if dapat ganito rin yung kulay ng R1 natin. Pero kasi yung ganda, di ba? Sa unang tingin, para siyang Jollibee, pero in person, ganda. Ganda ng kulay. And tignan nyo, malaking TFT na sila. Yun lang yung main difference sa last gen XSR 900 bukod sa kulay. Price is same pa din, 729. Ganoon na rin to dati. XSR 700, 489. Wala halos pinag-iba. Pero pogi. Hindi na luluma yan, guys. And yeah, kung gusto nyo ng touring, Treasure 9 GT. May same makina yan ng XSR 900 and MT-09. Baba tayo ulit para makita natin yung ginagawa kay R1. Tara! Para kanina pa tinatry ilagay yung carbon fiber undertail natin. Parang medyo nahirapan yata sila. Kasi nakaklip ba yan? Nakaklip lang ba yan? Clip lang to, sir. Hindi siya nakaano. So ayun, tinanggal na muna yung mga pins na nakalagay din sa tail kasi hindi kasya. Zinip tie na muna. Hindi naman halata kasi black naman yung zip tie na nilagay. Pakita ko sa inyo mamaya. Bali, andito yung mga pins na hindi napasok. Pero madali naman hindi naman ipasok to. Try kong siguro sa future na lang if ever. Pag nagpa-PMS tayo sa mga shop na malalaki. Try ko rin ipa-install tong mga pins na to para mabalik siya sa motor. Pagawan natin ng paraan yun. Pero for now, okay na muna yun. Hindi na naman akong problema dun sa tail. Maganda rin naman siya kahit na naka-zip tie siya. 1 hour later. Bali, inaayos pa rin yung motor natin, guys. Parang na-stuck yata yun sa may likod na preno. Titignan nyo dito, parang binabarin at minamartilyo na. Tagal na, parang more than 1 hour nang inaayos. Sana maayos, kundi kakaproblema tayo pag hindi natapos yan kasi baka hindi nila iparelease yung motor. Tingnan natin, guys. Update sa ating R1. Front brakes, napalitan na. Itong likod natin, yung carbon. Ay, naka-carbon na siya. Kita nyo. Ginawa lang ng paraan dito kasi hindi mapasok yung pin. Tapos, itong likod, dito lang medyo nagka-problema kasi yung likod. Na-stuck yung allen, hindi nila matanggal. Kita nyo dyan. Umiikot pa rin naman yung gulong, nag-free wheel. Gumagana naman yung preno. Kaso need lang ibalik sa ano to. Ibalik sa ibang araw to para mapamachining nila yung
mismong brakes at matanggal to. Palitan din yung brake pads kasi i-drain din nila yung fluid. Pero yun, balik na lang tayo na ibang araw para maayos to. Okay lang sindi, i-on. Okay. Maingay eh. Sensya na ba? Bilisan mo na minute tong R1 eh, kagandahan. Ayun guys, tara muna. Uwi na muna tayo. Sure, thank you po. Ang gaan ng preno sa likod. Dahil siguro to sa ginawa nila. Ayun, no? Parang wala masyadong kapit yung preno natin. Ayun guys, medyo disappointed ako ng konti sa nangyari. Pero check ko lang yung preno sa harap muna. Okay, medyo wala pa gaanong kapit. Kasi kailangan pa i-break in. So chill muna tayo sa ating mga ride. Yung sa likod, medyo nawalan ako ng preno konti. Kung pipreno ako dito, mahina. Kumakadyo yung ABS daw. Sarap pa rin talaga ng R1. Kakasabi ko lang magbagal eh. Hindi ko mapigilan. Sobrang sarap. Grabe. Talagang malakas tong engine brake itong motor na to. Balik tayo doon next Saturday. Papamachining daw nila yung ano natin, preno natin. Ang binayad pala natin guys dun sa pinagawa natin, actually tagal nag-ano ni Manong, tagal nag-ano sa mga parts. Mura lang ang binayad natin, 1K lang. Hindi katulad sa Triumph, kada hour sa Triumph parang magkano bang ano sa Triumph? Medyo mahal eh. Medyo mahal yung labor dun, every 30 minutes may bayad. Dito sa atin 1K lang ang ano, siningil. Pero technically parang, anong oras ako dumating dyan? Parang to 150. Ini-start ng ayusin yung bike, tapos umabot na ng alas 5. So 3 hours. Though given na hindi naman na talaga na install lahat ng gusto natin, hindi lang naman nagawa lahat. Pero still, di ba? Mura na pa rin yung labor nila. Yung mga ganyan guys, ako hindi ako nagagalit pag may mga inconvenience na ganyan kasi syempre medyo kinakabahan ako. Pero wala na rin na magagawa kahit magalit ka eh. Tsaka di rin naman nila kasalanan na sobrang higpit ng pagkakalagay ng last na na nag-install ng brakes. Kaya hindi na rin ako masyadong masabi pag ganyan. Basta ako basta may plan sila na ayusin tong motor, okay lang sa akin. Again, itong rear brakes ito, ewan ko actually kung ganito talaga siya ka-week before. Pero ngayon, weak siya eh. Yung napansin actually, ito pala dinouble check ko. Pero ngayon, mahina siya. Kaya hinahinay muna tayo guys. Basta balik tayo sa Sabado dito. May team building ako sa Friday. Pero uwi na lang ako ng Friday night para masikaso tong R1 natin sa Sabado. Iwan natin siya dun guys. Daling ko siya dun ng mga 9 o'clock. Kunin ko siya ng mga alas 5 na ng hapon. Or kahit Monday na siguro if ever na hindi dumating. Preno ako para ma-breakin yung preno natin.
para tayo mag-end guys, pakita ko lang sa inyo yung ano, yung ginawa na upgrades dito. Bukod sa preno sa harap, pakita ko lang yung pinakabit natin. Tingnan nyo. Diba, naka-carbon fiber na to. Yung undertail, pinaka-carbon fiber din natin. Makita nyo, diba? Ayan, naka-carbon fiber na siya. Ang problema lang dito dito na nakabit yung ano, yung parang clip. So, need lang ikabit yung clip ulit dito. Ewan ko paano ko ikakabit mag-isa yan. Pero gawa na lang natin ng paraan. Naka-zip tie muna siya. So, yun guys, if you've watched until this part of the video, maraming salamat as always. Subscribe to Motolon if you haven't subscribed to Motolon. So, next vlog guys, ayun na sa R1. Ipaayos natin ulit. Tapos kunin natin, tapos ride tayo ng konti. Ayun lang guys, maraming salamat po. Konting bomba para sa inyo. Motolon out.